Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dating Senator Franklin Drilon mananagot di umano sa kapalpakan ng mahigit kalahating bilyong pisong Hanggang ngayon mga kaibigan, ang tagal nito. Ang tagal na nito hanggang ngayon di pa ayos. Over project sa Iloilo. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang Ungka Flyover sa Iloilo City ay proyekto di umano ng dating senator na si Franklin Drilon bago ito magretiro sa politika. Ito'y matatagpuan sa pagitan ng munisipalidad ng Abia at Haro sa Iloilo City na may habang 453.7 meters na tulay. Ito'y itinayo para mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Iloilo International Airport at iba pang kalapit na mga Maganda sana yun. Excuse mga kaibigan. Maganda sana yun mga kaibigan kung hanggang ngayon gumagana. Ang problema 1 week pa lang daw ate, hindi na gumagana Kasi lubog-lubog daw. Franklin Drilon, nasaan na yung build mo? munisipalidad. Ngunit napag-alaman na 2 linggo lamang itong nagamit ng mga motorista 2 linggo lang daw pala mga kaibigan, kala ko 1 linggo lang. at sa pilitan itong ipinasara dahil sa samot-saring reklamo ng mga dumadaan dito. Di man lang umabot ng 1 taon mga kaibigan ng saklap or 1 buwan. 2 linggo. Grabe naman yan, Franklin Drilon. Ang kalsadang ito ay madalas bumaha sa tag-ulan. Lumulubog ang flyover at umaalog. Kaya nanawagan ng mga commuters at motorista na pananagutin ng gobyerno sa 680 milyong pisong halaga ng Ungka Flyover na di umano'y palpak na proyekto na anila'y nagpahirap sa kanila mula nang magbukas ito noong September 6, 2022. Kaya sinisisi ngayon di umano ng ating mga kababayan ang dating senator na si Franklin Drilon na kilalang dilawan at kasapi ng Liberal Party at minsay sinabi na naging palpak di umano ang Build program ng dating Pangulong Duterte. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang nanawagan panagutin ang may sala dahil dugo at pawis ng buwis ng taong bayan ang nasayang. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malamang tinipid sa materialis yan, kaya lumubog yung flooring. Tapos ang laki pa ng budget, kaya mukhang malaki ang nakurakot nila dyan sa flyover na yan. Basta Liberal Party talaga, Hais. Maraming salamat Senator Franklin Drilon. Malamang, involved na naman si Drilon dyan. Parang Iloilo Convention Center na naman ang kaso na yan. Overpriced and haphazardly finished. Nakasuhan na ba siya? Kaya mga dilawat kakamping, sino ba talaga ang tunay na kawatan? Galing yung magbanat sa mga Marcos to cease to believe yan ang tunay na ebidensya. As a civil engineer from Iloilo and an OFW, nakakainis sa mga ganitong trabaho ng kapwa ko mga engineer. Kami dito sa ibang bansa nagpapakahirap para gawin ang mga project ng ibang lahi. Pero kayo dyan, balasubas,
Wala kayong hiya. Tax ng taong bayan ang ginagamit dyan. Tapos binabalasubas nyo lang. Dapat may maparusahan dito. Dapat kung saan tatakbo to mga kaibigan sa Senado ulit, huwag nyo nang iboto mga kaibigan. Puro kapalpakan at paninira lang din sa mahal natin Pangulong ginagawa niya, di ba? Puro kabulastugan lang din. Dapat wag nang pinapapusa sa Senado to mga kaibigan. Useless. Dapat imbestigahan yan. May korupsyon na nangyari dyan. Dapat makulong kung sino man yon. Wala nang makakatalo sa mga project ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Lahat ng project ng dating Pangulong Marcos Sr. ay bibilib ka talaga sa tibay. Till now, pinapakinabangan ng mga Pilipino ang mga pinagawa nung panahon niya. Kaya salute po kami sa mga Marcos sa Totoo yun mga kaibigan. Yung napakahabang tuloy mga kaibigan. Di ba kay Apo Laki yun? Hanggang ngayon, buhay na buhay pa. Ilang dekada na mga kaibigan. maganda nilang gawa. Yung gawa ni Franklin Drilon mga kaibigan. 2 linggo lang nagamit. Sira na agad. Lumulubog na raw. Peke. Mukhang tinipid pa sa materyales eh. Dapat ibalik niya yung 680 million mga kaibigan. God bless you po, Family Marcos. End quote. Eto na! Eto ang ganap! Merong flyover sa Iloilo na nung una ay ikinekredit sa admin pero yung mainstream media pilit talaga nilang ibinigay yung credit sa isang dating senador. Dati pong senador, private citizen na siya ngayon. Pero dati senador siya. Si Franklin Drilon. Si Franklin Drilon. Si Snorlax, yung laging tulog. Snorlax. Ipapasenado, Tutulog, mapa-interview tulog. Si Franklin Drilon. So, etong ganap mga kakonsyero. Apparently, may nangyari dun sa proyekto na, kukwento ko muna sa inyo. Ito yung project. June 9 siya unang binalita. Okay? Pakita ko sa inyo. Ayan. Major Infra Projects PRRD Legacy in Iloilo. So, nung una, ikinekredit nila kay PRRD itong, at least si PNA. Si PNA ito eh. Kinekredit nila yan kay PRRD. Nung una. Pero, yung mayor mismo, or mayor ba to? Or, wait. Sinabi nung mayor. Okay, sinabi nung mayor ang siya yung credit kay Franklin Drilon. Ano pangalan ng mayor? Wait. Ayan. The 680 million. Oh my God, ang laki ng presyo. 680 million Ungkatu flyover located at the junction of Senator Benigno Aquino Jr. Avenue and Felix Goriseta Jr. Avenue in the municipality of Pavia is expected to open before the end of this month. 4-lane siya at 453.7 meters na flyover. So si Mayor Jerry Treñas ang nag-credit nito kay what do you call this? Kay Franklin Drilon. Siya po ang nagsabi niyan. Ayan Both projects being carried out by the DPWH regional office have been realized through Ilonggo Senator Franklin Drilon, who will also step down come June 30. The mayor said that almost big projects in Iloilo are through the efforts of Drilon. Hence, he was at first apprehensive upon knowing that the senator will also retire from government service. His contribution in the Senate as one of the senior senators can never be overemphasized. But here we have witnessed how the city has improved since he poured majority of his projects here. So si Jerry Treñas po ang nag-credit nito kay Franklin Drilon. Ito mga proyekto na to, yung Iloilo Sunset Boulevard at ang Ungkatu flyover ay parehong proyekto ni former Senator Franklin Drilon. Hindi po ako nagsabi niyan. Okay, malinaw ha? Hindi po ako ang nagsabi niyan. Si Treñas po ang nagsabi niyan. Okay, eto na.
Ito nung naganap. So, itong pinagmamalaki nila na tulay. Ito yun, no? Na nagbukas nung June 30. Actually, may picture pa sila niyan. Ito. Ay, hindi. Saan na yan? Yung, ayan, no? Yung, nung nagbukas siya, ayan, no? Ayan sila, oh. Dumaan sila sa flyover. Ayan si Drilon, no? Naka-pink. Eh, may picture pa sila niyan. The Ungka flyover in Iloilo City, built for 680 million, holds its topping ceremony on April 25 with former Senator Franklin Drilon and Iloilo and provincial officials as guests. The structure, a vital link between Iloilo and International Airport in Cabatuan Town. Okay, yan po ang mamaya pag-usapan natin kung ano nangyari. So ito, yan si Drilon, yan sila, oh. Kasama ng mga iba't ibang opisyal ng Iloilo. Anong nangyari? Oh. Ano po ang nangyari? After 6 months, nung opisyal itong binuksan, after 6 months, eto na siya. Ayan, no? May peaks and valleys. Ba't ganun? Bakit ganyan? Lubog-lubog. Ang pangit ng tulay, lumulubog. Bakit nagkaganyan yan? Ah. Buti hindi kinredit kay PRRD, no? Pasensya na po sa mga taga Iloilo. Pero ano nangyari? Ano nangyari dyan? Lumulubog. Lumulubog yung flyover. DPWH binulabog sa lumubog na flyover. Si DPWH lang ang binubulabog nyo. Hindi nyo idama yung project sponsor. Kaya nga. Si Franklin Drilon. Ayan. Pati hindi niya idama yung project sponsor. O pinagmamalaki pa na ni Mayor Treñas o ni si Franklin Drilon daw ang nag-initiate. Tapos bandang huli, di-deny din ng mga kaibigan, ano? Ang titigas talaga ng mukha, no? Alam nyo, pag liberal talaga, hindi talaga kayo magaling sa tulay. pag liberal talaga, hindi kayo magaling sa tulay. Alam niyo yun, promise, pag liberal talaga, hindi kayo magaling sa tulay. Kahit anong infra projects talaga, sumasablay kayo. Ay, naalala nyo, magkano yun? Yung 5 million daw o 10 million na wooden bridge na ginawa nila na gumuho. Naalala nyo? Yung, di ba kumalat yung video, no? Magkano yun? Million yun eh. Basta nasa millions yun. Million yung budget na ginamit doon. Tulay na kahoy, guys. Tulay na kahoy. Tapos, nilakaran, tapos nagtalunan pa sila doon para pakita raw na matibay. Pagtalon, yun, lubog. Ayun, may engineer tayo dito. Pa-confirm na lang kasi meron akong nabasa kanina kung bakit daw lumulubog yung mga structure. Pa-confirm na lang. Andito pala si engineer, si Engine Derwin FT. Ayan. Lumubog, oh. Bagsak ang gitna, oh, may valley. Oh. Iloilo City, bunsod ng matinding trapiko at panganib na nakaambang sa lumubog na bagong gawang flyover. Binulabog nila Iloilo City Mayor at Governor ang DPWH. Ayon kina Iloilo City Mayor Jerry Treñas at Governor Arthur Defensor Jr., nagpadala na sila ng sulat sa DPWH. Ang naturang infrastruktura ay ang Ungka 2 flyover na tumatawid sa mga barangay sa Iloilo City at bayan ng Pavia, lalawigan ng Iloilo. Tindi, no? Actually, ito nga, kinoment dito, no, matagal na raw sarado yan. Matagal na ho talagang sarado. Bakit?
Kasi nga, lumulubog. Ayan, no? Mm. September 5 pa lang, sinara na nila yan. So, ibig sabihin, mga kakotsero, ganito. Nung binuksan ito ng June, July, August, September, after 3 months, sira na. Peke. Peke yung gawa ni Drilon, 3 mga months kaibigan. lang, guys! Kaya sa susunod na election, mga kaibigan, pag tumakbo to, alam nyo na gagawin nyo. Huwag nyo nang iboboto to. Ang tindi! 3 months lang. Sinara na siya. September 5, 2022. Oh, may pagsara na siya. Engineer Jose Al Fruto, Assistant Regional Director ng DPWH of Western Visayas, confirmed that the 2-lane right portion of the flyover will open anytime today. So, isang parte lang yung binuksan. Pero, ito po, ito September 5. So, ito na nangyari. September 18, wala na. After 1 week, hindi na binuksan yung buong tulay. Drilon, 680 million ungka flyover project in Iloilo shut down for 1 week due to structural integrity. At simula September 18, mga kakotsero, hindi na po yan binuksan. Hindi na po yan binuksan. Kasi, according to Panay News, wala pa akong assurance na magbubukas to ng Christmas. November ho ito. November 23. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa tulay? 680 million ang binadget dito. At yun na nga mga kababayan, Tinipid yung materials, mga kaibigan. Malamang bidulsa, no? At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.